ka-baby out, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station, and I hope everyone is doing great today. Pasensya na kayo mga ka-baby out. Again, ngayon lang po ulit ako nakapag-record ng video ko. Ayan. So, we've been receiving a lot of questions regarding PhilHealth po. Kagaya nung last video natin na nag-discuss po kami ng package regarding sa mga PhilHealth members na gusto pong manganak dito sa ating clinic. So for today's video, sasagutin ko naman yung mga common questions nyo regarding PhilHealth. Ano po? So for today's video, yan yung mga sasagutin natin. So stay tuned, please huwag munang i-skip. At baka mamaya tanong mo to at nasagot ko na pala yung tanong mo. Unang tanong na madalas kong nare-receive sa ating page ay, paano po ba maging member ng PhilHealth? Ayan, tutulungan ko na kayo although hindi talaga ako direkta from PhilHealth office. Kami po ay lying in ha. Para po kayo makapag-member ng PhilHealth, you have to go to your nearest PhilHealth branch sa mga lugar-lugar. So, kung halimbawa, nandito kayo sa Caloocan, ang pinakamalapit dito sa amin is yung Regalado sa may Fairview. Kung nasa somewhere south kayo ng Caloocan, meron silang branch sa South Caloocan, yung nandun sa may Grand Central. Ayan. So, yung iba pang mga branches, pwede nyo pong i-visit yung website ng PhilHealth para po malaman nyo kung saan kayo pwedeng lumapit o mag-visit para makapag-apply kayo ng inyong sariling PhilHealth number. Ayan. Okay na. Pangalawang tanong na madalas kong ma-receive is, paano po kung hindi siya nahulugan ng ilang taon? So, sa amin po, bilang ako ay facility, representative ng facility, kami po ay nagre-require ng at least 8 months na hulog, updated na hulog sa inyo pong mga PhilHealth number. Kasi ang ending po, baka hindi rin makover yung inyong panganganak kung sakaling hindi siya updated. Again, paano naman tayo makakapag-update? Still, you have to visit your nearest PhilHealth branch para maka-update kayo ng bayad. At sa PhilHealth office din po kayo dapat magbabayad para po direktang na-update ang inyong mga account. Ayan na po ha, nasagot ko na. Same thing goes po dun sa mga accounts na hindi nahulugan at ang mga last na hulog is way back 2017 o whatsoever, pabalik. Kailangan nyo rin pong mag-update ng hulog at least 8 months kung dito kayo sa facility namin mga anak, just to make sure na mako-cover po ang inyong expenses sa panganganak dito sa lying in. Kasi mostly na nagiging problema kung halimbawa ang tagal nang hindi nahulugan, nadideny po yung mga claims ng facility. So kung gusto nyo po siyang magamit, update nyo lang po yung hulog, bisita po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth branch sa inyong lugar. Ayan. Meron din po akong madalas ma-receive sa ating page na tungkol sa indigency na PhilHealth. So, bibigyan ko na rin po kayo ng tips about dyan. Kung gusto nyo pong maka-avail ng PhilHealth indigency, kailangan nyo pong pumunta muna sa barangay ninyo. Makahingi kayo ng certificate ng indigency and then dadalhin niyo po siya sa inyong municipality para po kayo ma-certify as indigent talaga. And then yung indigency na yon, bibigyan kayo ng recommendation na ka-attach doon. Yun po ang dadalhin niyo sa PhilHealth para po kayo ay mabigyan ng PhilHealth number under indigency o yun yung mga indirect I think that's going to be an indirect na mga sponsored na mga PhilHealth. So, kung yun po yung question nyo about indigency, punta po kayo sa barangay, hingi po kayo ng certification galing sa barangay na kayo ay indigent, and then you will go to your municipality o sa city hall para makakuha kayo ng certification doon na kayo talaga ay indigent, and then that indigency contains a recommendation po na hinahanap ni PhilHealth para kayo po ay mabigyan ng sponsorship o yung mga para sa mga indigent na ini-issue ni PhilHealth. Again, ganun lang po ang gagawin nyo, wala na pong iba, wala na pong likaw-likaw, yun lang po. Punta muna po kayo sa barangay, hingi kayo ng indigency, okay? Sa mga status naman po ng PhilHealth na indigent talaga, yung mga issue ng 4Ps, mga government kagaya ng 4Ps na nag-i-issue ng sponsored PhilHealth numbers, kailangan nyo pa rin po yung ina-update.
So, kailangan niyo pong mag-visit sa issuing body o kung sino yung nagbigay sa inyo ng PhilHealth number na yun kung may kailangan kayong makuha sa kanilang certification, and then you will still go to your nearest PhilHealth branches para po ma-update. Kasi kadalasan po ng mga indigency is valid only for 1 year. So, kailangan pa rin po siyang ina-update. Ayan. Ayan, mga ka-baby out. So, yan yung mga madalas kong ma-receive na questions sa ating Facebook page. And also dito na rin sa ating account sa TikTok. Sana nakatulong sa inyo yung pagsagot ko dun sa mga common questions nyo. Lilinawin ko lang po, I am not related with PhilHealth. Kami po ay private lying-in facility na gusto lang pong makatulong sa mga tanong ninyo. Kung meron pa kayong ibang tanong related sa PhilHealth, kung paano kayo makaka-avail ng inyong mga benepisyo, mas maganda pong makadirekta tayo sa PhilHealth para masagot po nila kayo ng direkta. Ano po? So kung nagustuhan mo ang video natin for today, please hit that button, ayan, yung heart dyan sa gilid para susunod ma-update ka namin sa mga i-upload pa naming mga videos. And follow mo na rin ako para lagi kang manonotify kung mag-upload na ulit ng video. Kung nasa YouTube naman kita, please click that subscribe button and hit mo na rin yung bell icon para ma-notify kita kung may naka-upload na tayong bagong mga videos. And again everyone, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station, and we provide you with quality maternal care. Hanggang sa susunod mga ka-baby out, see you and take care. Bye-bye!